Pero yung mga ano guys, yung mga nag-apply ng loan ay ano ba tong camera na to? Wala akong mapustuhan. Hello guys, good morning. Ayan. Ngayon ay 6:35 ng umaga. Nag-aayos-ayos ako dito sa tindahan kasi plano namin umalis mag-asawa, magbabayad kami sa SS. At inaayos ko yung mga paninda para pag yung anak ko ang nagbenta ay madali na lang para sa kanya. Tapos yung mga produkto ay nilalagyan ko na rin ng presyo. Hindi nila sa ulo yung presyo dito, yung mga paninda. Kasi guys, yung paghuhulog namin sa SS, minsan matagal. Pero nung nakaraang paghuhulog namin ay madali lang. Limitado lang kasi yung pagpapapasok doon sa branch ng mga tao. Kaya madali nakakapasok yung nagbabayad ng contribution. Pero yung mga nag-a-apply sa loan ay hindi na nila pinapapasok. Nilalagay na lang nila doon sa drop box yung kanilang mga application sa pagkukuha ng loan. Etong mga kape, hinihimay ko na para mapadali. Hindi ko kasi nahimay kagabi. Ayun guys, today is Saturday. Napagtanto ko at sabi ng mister ko ay wala pa ngayong office ng SSS. Kaya ang mangyayari ay mamimili na lang kami ng mga school supplies. Ayan, aalis pa rin kami pero mamimili na lang kami ng school supplies. Kasalukuyan akong gumagawa ng presyo ng mga frozen goods. Ididikit ko dun sa pader na malapit sa freezer. Ito na lang yung titignan ng anak ko. Meron ako dun dating nakapaskil kaso naglinis nga ako, tinanggal ko. Kaya gumawa ako ng panibago. Ayan, kapit tayo guys. Alam nyo ba na mahirap pag wala tayong mismo yung may tindahan dito at yung anak natin yung nagbabantay. Madalas, pagkarating ko dito, gulo-gulo yung mga garapon, tumba-tumbay na yung mga garapon. Yung tinapay, kung saan-saan na nakalagay na dito, nakalagay na sa lamesa. Yung mga kape na pinagputulan, grabe kayong mga manok kayo. Yung mga kape na pinagputulan, kung saan-saan na nakapatong. Ayan. Kasi ang nagbabantay dito sa akin, yung anak kong lalaki. Ayan, yung laman pala ng ref ko ay inayos ko na, ni-refill ko na yung mga kulang doon. Kasi pag sila rin ang nagbebenta, pag may bumili ng soft drinks, hindi rin nila nire-refill. Kaya pag may bumili ulit na kasunod, wala na silang maibenta. Kasi yung mga anak ko kahit Sabado po ay may ginagawa pa rin silang activity sa school. Kaya nagmamadali rin sila sa kilos nila. Ayan, di mo rin masisisi yung mga bata. Saka, di naman nila obligasyon na magbantay ng tindahan. Parang pinakatulong na lang nila. Sabi nga ng DSWD, wag daw nating obligahin yung mga anak natin sa mga ganitong gawain. Pero, syempre, dapat i-train din natin sila habang maaga pa. So, yung mga napkin, pag dumating ako dyan, gulo-gulo. Siguro pag hinahanap nila yung hinahanap ng customer, hahanapin nila hanggang pinakailalim, hanggang gumulo na. Tapos, yun pa nga yung mga experience ko. Pag hindi ko pinutol yung mga shampoo, itong mga nakalaylay na shampoo, pag wala ko niyang mga putol-putol, kasi itong mga sunsilk yan, meron na akong nakaputol niyan dito sa ilalim. Pag wala ako niyan, asahan mo minsan, dadaan ka diyan sa laylayan ng shampoo. Makikita mo guys ay natuluan na yung buhok mo ng shampoo. Yung pala nabutas na yung shampoo sa pagpilas nila. Sa biglang pilas nila yun, napapamali yung pagpilas nila ng shampoo kaya nabubutas. At isa pa, yung mga dapat i-repack na para ibebenta na lang nila ng ibebenta katulad ng mga munggo, mantika, yan, dapat naka-repack na para hindi na sila magtitimbang. Yung bigas dapat may timbang na rin para hindi sila ma-stress din sa pagtitimbang. Nag-ayos-ayos na ako dito para yung mga produkto ay madali nilang makita. Ultimo guys, yung itlog nilagyan ko rin ng price. Nilagyan ko rin ng price yung itlog kasi po paiba-iba yung presyo ko ng itlog. Minsan, pag mura yung binilahan ko, kaya mahal, nag-iiba-iba yung presyo ko. Katulad kahapon, nagpabili ako sa asawa ko. Ang dapat na binili niya na itlog ay halagang 150 lang, pero ang binigay sa kanya ay 160. Kung 150, mabibenta ko siya ng 6 pesos. At dahil 170 na siya, ibenta ko na siya ng 7 pesos. Ayan guys, yung mga candy, na-refill ko na rin para hindi maubusan mamaya. Alam nyo ba na pinakamahirap din na maiwanan yung mga bata? Lalo kung sila lang na walang matandang naka-guide sa kanila sa pagtitinda, ay makatanggap sila ng mga peking pera. Kaya tinuruan ko silang gumamit ng money detector para ma-detect nila yung peking pera at in-advise ko rin sila kanila na pag may nagpapabarya, wag na silang tumanggap ng mga nagpapabarya. Pag malaki ding bills at kaunti lang ang bibilhin, wag na nilang tanggapin. Tanggihan na nila. Kaya maganda sana kung may CCTV tayo sa mga tindahan natin. Kaso hindi ko pa afford magpakabit ng CCTV. Parang napakaliit ang tindahan ko para mag-CCTV. Hindi naman palagian akong umaalis ng matagal. Kasi yung bilihan ko ng school supplies medyo malayo-layo dito.
Kaya mabenta sa akin yung school supplies kasi nga malayo yung bilihan dito. Kaya dito sila sa akin bumibili. Kaya yun, dadayuhin ko pa siya doon. Pero madali lang, kaunti lang ang bibilihin ko. Dapat nga pupunta kami sa SS. Kaso napagtanto ko ay baka sa Monday na. Sayang din kasi kung may lapses tayo sa SS, diba? Ayan guys, mayroon pa akong gagawin. Ang hindi ko pa napipilas ay yung mga sabon, yung mga Tide, at saka Milo. Wala pa akong napipilas na Milo. Kaya magpipilas muna ako ng mga ganyan para aalis na kami. Para makabalik kami na mas maaga. Yung mga anak ko ay tulog pa. Gigising ko na lang bago kami umalis. Ayun guys, dito na ilagay ko na yung price list ko ng aking mga frozen goods. Yan, lahat dyan may mga price. Para hindi sila mahirapan. Ang gulo, oh. Ayun guys, nagbukas ako ng paninda kong wallet. Ito, teenager nitong design na to. Ayan, lakas makabata. Nagbukas na ako kasi itong wallet ko ay matagal nang sira. Kahit na swerte siya, kailangan na nating palitan. Kasi yung zipper niya, pag punong-puno siya, bumigay na. Ayaw na niyang magdao. Pero magagawa pa to ng paraan. Lalagyan mo lang, ipa-plier mo lang siya para dumikit siya. Lalaban ko muna. Pero sa ngayon, papalitan muna natin yung bago. Ayan. Guys, tara na. Muning! Muning! Alis na kami. Papagawa ko yung laptop. Five hours later. Ayun guys, ito ang style pag bagong dating kami galing sa pamimili. Ayan. Ang mga bote ay kalat-kalat, pati mga listahan ng utang, pati yung mga lagayan ng candy na kalat. Pati dito, itong chalk na to, hindi to dapat nandito, nandun sana yan. Pero hindi na binalik ng anak ko. Ayan, yung mga chichirya nakakalat. Ito, wala siya sa tamang lalagyanan. Ayan, nandito na siya sa likod. Wala na siya sa harap, itong mga lagayan na to. Yan guys, yan ang nangyayari. At isa pa guys, ayan, itong lagayan ng battery nandito, na hindi dapat nandito sa ibabaw ng ref. Pati itong mga lagayan ng Gatsby. Yan, gulo-gulo ang pagdating namin. Ayan guys, ang nangyayari pag wala tayo dito sa ating tindahan na namimili tayo, umaalis tayo. At ang isa pang masaklap ay konti lang ang benta natin kasi yung paglo-load ay hindi naman kaya ng mga anak natin. Kaya wala tayong benta sa load. Tapos kanina may nagpapadala daw sa Smart Padala. Nakamotor, 2 lalaki. Ayan, yung suki ko siguro yun na lagi nagpapadala kada Sabado kasi sahod nila. Ngayon siguro pumunta na sa bayan at wala kami. Kaya 0 padala ako ngayong maghapon dahil maghapon ako sa layasan. Pero kanina umaga may nag-claim sa akin 2. Yan. Yan lang naman guys. Ayun guys, tatapusin ko na yung video na to. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. At napakalangit ko, napaka-oily ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel at huwag din kalimutan pindutin ang notification bell dyan sa baba para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos, mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!